kamusta yung experience nyo dito sa microdrama and paano kayo napapayag na gumawa ng microdrama projects dito sa VND? Let's start with Denise. Nung una pong pinasa sa akin tong Love for Bids, nakita ko siya, nakita ko yun yung sa story niya, tapos yung character. Siyempre gusto ko rin po matry since parang ito yung pinakaunang ilalabas. Kasama siya sa pinakaunang story na ilalabas sa Viva Movie Box. Ayun po, natuwa ako na isa ako sa napili na gumawa ng vertical sa ilalabas ng Viva. Ayun po. Well, ako po, before pa talaga, nanonood na talaga ako ng Drama Box. So dati, napubudol pa talaga ako. Yung talagang pag-swipe ko, kailangan ko ulit magbayad. Pag-swipe ko ulit, magbabayad ulit ako. So parang ganung-ganung level na. At iniisip ko dati, sana makagawa ko ng ganitong project. Kaya nung in-offer talaga sa akin, excited talaga ako. And nung ginagawa namin to, sobrang tawan-tawa kami nila din. Kasi yung mga scenes namin, like super lapit talaga ng itsura namin sa isa't isa. Parang hindi mo alam kung paano mo i-deliver yung mga lines mo kasi baka tumalsik yung laway mo. So parang super saya at the same time, pero nakakapagod. Kasi every scene talaga kailangan 100% talaga ma-hook yung manonood eh. So, yun, nakakatuwa. Abigail. Ako naman, nung una, hesitant ako kasi this is my first na young adult yung role and first kissing scene ko dito, yeah. So, ayun, at first hesitant ako pero inassure naman ako nila boss na hindi, maganda to, tsaka this is yung first drama box dito sa atin. So, ayun. And nung nabasa ko din yung script ng Elisa, ano ba yun, every episode, makapa-hook ka eh. Parang ka na din nanonood. So, ayun, dun nila ako napapayag. Ako naman po nung sinabi nila sa akin na may bagong in-launch na app and isa yung gagawin namin sa mga unang ipapalabas. Siyempre, excited, di ba? And yung material mismo, parang as an actor kasi, syempre gusto mo lumawak yung range mo, gusto mo mas marami kang magawa, mas kakaiba, mas okay. So, kung makikita nyo, parang may mga similarities bawat movie, di ba? Bawat series na mapapanood nyo. Pero, meron at meron kayong makikita pagkakaiba sa kanila for sure. Kasi kami, akala nyo lang parang agawan lang siya ng asawa, parang lagi lang nag-aaway. Pero hindi, kapag napanood nyo siya episode by episode, dun yung makikita na, okay, may kakaiba pala siyang atake. Which, yun yung nakaka-excite for me kasi nung sinabi sa akin ni Direct Christian Lang kung ano yung gusto niya maging atake. Parang okay, first time kong gagawa ng gano'n na parang kailangan mo i-level up yung acting mo and it reminds me of, alam niyo yung kapag nung bata tayo, nakikinig ng radyo yung lola at lola natin sa hapon, para siyang ganon. So parang kailangan mong ma-engage yung mga tao fully na hindi sila magsuscroll agad. So kailangan yung acting mo mas bigay, mas kumbaga 100%, gawin mo 120, parang ganon. So marami din ako natutunan and adjustments also and thankful kami na may ganito ngayon kasi mas maraming may work, mas maraming opportunities at mas maraming chance na mapakita natin yung mga talents natin and we're so thankful sa Viva, kay na Boss Val, Boss Vic for this and yeah, sana supportahan natin lahat. So, ayun, sa akin naman, nung na-pitch sa akin tong vertical, very interesting and challenging. Kasi sabi nga nila direct landscape, nasanay tayo sa landscape. And now ngayon, portrait naman itong tinatrabaho natin. So, maraming challenges sa set. Katulad nga nung sinabi ni Rose na yung challenging din yung kapag uma-acting ka, kailangan na nating magdikit ng sobra. Yung tipong kailangan mo ipaalam kung nagkape ka ba or kung ano yung kinain mo. So, ayun, na-miss ko lang yung ganitong dito sa set kasi it's been 3 years nung simula na nag-stop ako, ngayon bumalik ako. So, very challenging to and ayun, marami pa akong gustong matutunan. Yun lang, thank you.
Ako naman po nung pinasa sa akin yung story ni Love for Bits, nakita ko si Direk Aya, ito pa siya yung director. Sabi ko, I'm so excited kasi second time na namin to work together. And I like the story. Nanonood din talaga ako ng mga vertical series, episodes. Ang dami talaga nun. And natutunan ko rin siya kung paano. Kaya na-excite din ako. Sabi ko, sige, I'll do this one. Ayun po, thank you. Nakakahook talaga sa mga scenes Yes. at trailers ng BNB. And sa mga directors, one word to describe your series and you can also explain it briefly why. Exciting. Well, nakakaabang-abang talaga siya. Ang bawat eksena. Kasi minsan yung teaser, madaya eh, di ba? Ibibigay lang highlight. Pero as you go along, makikita mo kung bakit exciting ito. Okay. Very easy. Siguro pasabo. Kasi parang wala na silang ginawa kundi magpasabog ng mga sampalan sa kapuusan ng ano. So, sumasabog. Ako, ano siguro, spicy. Oh. Spicy kasi yung mga characters dito, yan, sila Abby, pinakita nila dito yung ano, kung ano pa yung mga kaya nilang gawin sa acting. And of course, we have James Blanco, di ba? Sino bang hindi na-spicyhan kay James Blanco? Ayun, yan, spicy mga eksena, spicy yung mga acting, yung mga characters. So, thank you. Siguro sa akin, I'll say cerebral. Because I think it's just the amount of twists and turns in every scene that it could go. You think it's going one way and it's gonna go the other, and it's just like how every chapter unfolds. So, yeah. Direct Baro. Umaatikabo. Umaatikabo sa mga revelation, sa mga masaya tayo lagi pag may mga nagsasampalan, nagsasakitan, at sa mga misteryong aabangan ninyo na unti-unting mabubuksan. Congratulations, Direk, and the cast. Okay, maraming salamat. Next up, let's hear from Kate Adahar from Random Republica. Ay, to the directors po. Nabanggit nyo kanina yung challenge, no? Pero meron po bang technique na nag-emerge from this practice or may na-appreciate ba kayo dun sa proseso? O may na-enjoy, na-appreciate kayo dun sa process? Yeah, na-enjoy ko super yung process, especially kapag may mga kasama mo naman, magagaan ka trabaho. Especially with Abby, yung cast, yung crew. Kapag naman okay yung mga kasama mo on and off the screen, sobrang enjoyable naman siya. No matter kung ano may mga challenges, of course. So, ayun, yung acting din super na-enjoy ko. Like, kuwari na nakikita ko palang ma-acting sila. Tawa ko ng tawa sa screen. Like, oh my God, naabangan ko to, papanoorin ko to. Ganun lagi ako pag ginagawa ko yung every scene sa Elisa. Ako naman is very cerebral naman. Ano ba? Nung day one talaga, actually kasi hindi naman pangatlo ko na kasi kung nagawang ano. Pero ang saya kasi nang challenge ka. Like there's a new way of actually visualizing your aesthetics pagdating sa vertical kasi pahaba siya. So may bagong mundo kang ina-explore, na-challenge ka sa blocking. Tama yung sinasabi nila Bob na parang halos magganunan na sila sa ano kasi kailangan nila magkasya. Pero at the same time, aside from that, kailangan mo, ano pang creative ways to block, to power block everything, to show dynamics and all. And at the same, tapos hinaano pa namin yung horizontal, pareho namin piniframe. So kailangan aesthetically pleasing both para pumasok siya. So yung pinaka-na-enjoy ko yung challenge nung yung hinuhugot ka, pinupunit ka para mag-create pa ng mas bago. Para hindi ka lang basta pumasok sa i-direct mo yan, eksena hindi. Kailangan mo mag-isip. Hindi ka pwedeng tamarin dun sa set. Kailangan mong isipin kung anong gagawin mo para mapakita mo siya in a nice way kasi nga vertical siya. And at the same time, paano mo gugulatin yung mga, alam mo yun, yung mga audience mo na nagsuscroll sa FX, inaantok. Kailangan laging
yung blocking mo kailangan power, ang dialogue mo laging power. Kaya si Iris and I, yung AP ko, when we were shooting, we've been constantly, di ba, revising the scripts. Kaya parang kawawa na tuloy si Mike sa akin kasi parang, anong iba na naman? Kasi kailangan lagi siyang mataas. Kaya kumbaga kung bakla ako, binakla ko pa siya para lang siya maging maingay sa mata at sa pandinig. Okay. Sa akin, yung challenging sa akin dito is, going vertical. But then again, we shoot it horizontal. Pero, yun na nga, sa akin, hindi ganun kabigat. I mean, kahirap in terms of that. Kasi, for one, magaling yung aking, DOP, no? So, we work hand in hand on it. Kung paano ako mag-a-adjust. Kasi nasanay ako sa normal na mahiga siya vertical, horizontal siya. But then again, ang nagustuhan ko rin dito kasi, naging madali sa akin, malaking pasasalamat ko kila Boss Val, Miss Nina, everyone, kasi binigyan nila ako ng mahusay na artista, which is very important, especially sa mga bagong platform na ganito. Importante talaga yung artista. Okay na mas naiintindihan nila with a given time na binigay sa amin, na may palabas namin kung ano yung hinihingi ng kwento. Siguro ako na-enjoy ko yung process na kasama ng mga artista no, na yung sa bawat eksena nanamnamin lang nila. As in eto ganito ako sinampal ko siya, sasampalin ko siyang pabalik. Kaya parang yung ninanamnam lang at the same time nilalaro din namin sabay-sabay. May opportunity kaming maglaro kung ano yung bagong pwede nating ibigay at kung ano pwede nating insert dito na para nga dahil nga agaw attention tayo para sa attention ng mga manood kung paano mapapansin. Ayun. And then na-enjoy ko din yung kasi vertical siya pero at the same time ibang medium yung pinagpapanooran sa kanya eh. So na-enjoy ko yung joy of seeing it on the phone. Kasi pinapanood ko siya minsan habang nag-e-edit, pinapanood namin siya sa malaking TV, sa malaking screen sa post-production or sa screens ng mga computer. Tapos parang, bakit ganun? Parang may mali, parang hindi ako masaya, bakit iba? Tapos sinubukan ko siyang panoorin sa bahay, yung mga previews. Sinubukan panoorin sa telepono ko, so, ay maganda pala. Iba pala yung appreciation mo sa kanya pag sa phone ka na nanonood. So parang bagong din siya, bagong lente din siya para sa akin. So ayun yung na-enjoy ko. Yeah, I think because I've done 7 verticals, so it's I think it's really I'm just saying it's the learning curve. I'm always trying to improve my skill set as a storyteller. So I'm always there's a thing in vertical that's called the cliffhanger. So I'm always trying to set my audience to the cliffhanger point. Like, how do I get them from point A to point C, which is the cliffhanger? So I feel like I'm becoming a better director by blocking and staging, and also the performances of the actors, because just even a hand gesture or the eyes or just the pan-tailed slow-mo, there's a lot of ways to get them to the point C. So I enjoy the challenge and I enjoy improving my craft. So I think vertical is something unique and I enjoy it. Thank you and congratulations. Okay, thank you so much, Ms. Kate. That was Ms. Kate Nadahar ng Random Republica. Next up, Richard Pagligawa ng Lionheart TV. Ay, ako pala.